sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas, sa DXMY, ganap ng alas 6:04 na po ng umaga. Tatak RMN. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Straight to the Point pang Sabadong edisyon. Ngayon po'y araw ng Cotabato. Straight to the point. Ngayong Saturday mga kasama, 20 sa buwan po ng June 2026 mga kasama. Happy 67th araw ng Cotabato City. Straight to the point. Sa mga sandaling ito, marami na po yung mga tao para po dito sa gagawing parade ngayong araw, ngayong umagang ito, dito sa bahagi po ng government sa BGC. Patungo po dito sa People's Palace, mga kasama. Kanina pa mga pasado alas 5 sila po nag-converge. Straight to the point. Ang dami na po ang tao dito sa bahagi po ng Governor Gutierrez, sabi niyo mga kasama. Ating partner this morning, si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Ating inaantay yung ating partner na si Radyoman Datwibes Amang. Kumusta mga kasama? Makulimlim na Saturday morning. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nagdiriwang ng kanila pong foundation anniversary. Ang dami na pong tao dito sa bagay ng ORC para po dito sa gagawing parade. May kaugnay po dito sa selebrasyon ng araw ng Cotabato. Kagabi, isinagawa po itong pageant night ng Mutya mga kasama. Sa mga nagwagi, congratulations. Sa mga di nagwagi, meron pang susunod na araw ng Cotabato next year mga kasama. Good morning dyan sa bahagi po ng downtown area sa Cotabato City. Sa area po ng supermarket area, sa mga tindero-tindero ng gulay at karne at ng isda. Good morning po sa inyo ha. Straight to the point. Sa mga nagkakape dyan sa bahagi ng cafeteria, karinderya, sa old market, sa supermarket, kay Babo, kay Bapa, good morning. Ang sarap humigop ng mainit na native coffee ha, lalo na pag-anas mga kasama. Plus, meron pandesal, mainit na pandesal, at merong mga kumukonchi, ano pa ba yan, dudul. Aba, masarap na almusal yan mga kasama. Pero walang kasing sarap kung merong ulo po ng halwan mga kasama kapag ganitong umagang ito. Straight to the point. Good morning kay Taibad at kay Saminta Abdul dito sa bahagi po ng Barangay Punol sa area po ng Pikit sa North Cotabato.
Mamaya ating nakuha yung update dito sa mutya ng Cotabato sa mga di nakapanood at gustong makita yung mga nanalong kandidata, mga gwapang mutya ng Cotabato. Pwede nyong makita ngayong umaga dahil sila kasama dito sa gawing parade na mga kasama. Kaya tunghayan itong Grand Parade na ongoing sa ngayon. Yung paghahanda para po dito sa Grand Parade mga kasama. Straight to the point. Mga balita po dito sa Cotabato City, kaganapan ng kahapon dito sa bahagi ng Bangsamoro Government Center kung saan nagpapatuloy yung isinasagawang oversight hearing ng mga committee ng Bangsamoro Transition Authority. Dito sa usapin po ng MBHTE mga kasama. Kahapon na sumalang yung about dito sa remittance, unremittance ng MBHTE sa GSIS. Na kung saan ay umabot sa 415 million yung unremitted remittance ng naturang tanggapan dito sa GSIS mga kasama. At iba pang mga usapin at dito rin po sa usapin din po ng pabahay kahapon na sumalang din po itong Committee on Housing, Urban and Human Settlement dito sa BTA mga kasama. Good morning, Datwabs! Good morning, Sir Mike. Mapita mga kasama. Happy holiday dahil sa ngayon ay araw ng Cotabato at siyempre, happy birthday rin kasamang Sir Mike. Araw ng Cotabato, Datwabs. 67 ang edad ni Cotabato City. Matanda na. Matanda na. Kumbaga, senior citizen na ito, pero bibihagpan. Good morning sa mga taga, nakita mo ba? Nag-umpisa na ba yung parade Datwabs dyan sa bahagi ng ORC? Sa baba natin, dito sa baba natin, Dami may ng tao. mga nakantabay na yung mga taga city government at iba pang mga local authorities para nga dito sa pagsisiguro ng seguridad sa gagawing parada kasi may parada yata. Pero pagkakalam natin kasamang Sir Mike, sa City Plaza sila mag-uumpisa. Dito sa bahagi ng ORC. Okay. Dito sa bahagi ng BGC. Kung saan malapit-lapit yung kanilang lalakarin from ORC patungo ng People's Palace. So, ibig sabihin sumasabay rin yung layo lang nung kanilang lalakarin dahil na rin sa matanda na rin si Cotabato City. Dahil 67. Senior citizen na si Cotabato City pero yung ating mayor hindi pa senior. Oo, pero si Cotabato City senior na, matuwa din. Matuwa din pero bibihagpan. Mm. 67, 1959 na itatag ang Cotabato City Datwabs. Happy araw ng Cotabato mga kasama. Kayo ba? Ano bang masasabi ninyo? Ano ba ang kumbaga mai-share ninyo na naging bahagi kayo ng Cotabato City? Oo, yung inyong mga na-contribute dito sa Cotabato City at ano yung mga Hindi niyo malilimutan. nakalipas ninyo, mga nakaraan ninyo dito sa Cotabato City. Dati-rate, yung Cotabato City, malit lang ang sasakyan. Ngayon, nagkaka-traffic-traffic na Torbs. Dami na mga sasakyan. Ang dami ng mga sasakyan at mga pagbabago sa mga establishment tulad dito sa atin, sa kanto ng ORC. Dati-rate, itong ating kinalalagyan, bakery pala ito dati. Yan, bakery dito sa kanto ng ORC. Ngayon, dito na tayo. And then yan dyan naman sa may 8Z. Dati, pagkakalam natin, mga video kaya yan Oo. Kada gabi. Ay. Parang nakapunta ka na siguro dyan dati. Joke pala yan. Yan kasi, pagka nagkakapera kasi nung panahon na yun, Aba, dyan ang takbo. yan ang area mo. Good morning dyan sa magi po ng downtown area at dito rin po sa uptown ng Cotabato. Kahapon nga Datwebs, dito sa magi po ng BARM sa BTA, nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang oversight hearing. May kaugnay po dito sa mga tanggapan ng gobyerno dyan sa BARM. Ano bang mga naging mainit na mga talakayan doon kasamang Sir Mike kahapon? Kahapon sa umaga, itong Committee on Education at Committee on Finance, Budget and Management at naisa lang itong MBHTE. Na kung saan ay usapin pa rin dito sa sinasabing ilang mga issue tulad po dito sa issue ng dalawa yung
isang item at dalawa yung tao. Double Oo, entry. parang item sharing ang nangyayari. At yung iba naman, yung mga walang dokumento, nagkakaroon ng nakakasahod pa. Nasa payroll, yung mga walang dokumento at ilan pa doon, may patay na, sumasahod pa rin. Grabe naman ha. Nakakatanggap pa rin Pero, ng sahod. Di ba kasama Sir Mike nung pag-upo ng nung transition, pag-upo ng BARM na 2019, after 2 years siguro, doon na nila natuklasan na dami palang mga palya nung time ng ARMM, di ba? Ang dami, oo. So, tuloy-tuloy yung kanilang paglilinis. Kumbaga, nung nakalipas pa na ARM, marami ng problema dito sa naturang DepEd at ngayon ng MBHT. Ganon, sa ngayon, meron pa rin ganong problema, DatWebs. So ibig sabihin hindi kinayanan? Baka sa dami ng empleyado, hindi siguro lahat sa isang araw lamang. Pero 7 years na. Since naitatag itong BARM.webs 2019, di ba? So 7 years na nga nakalipas mula nang may tatag ang BARM. So dapat ay malinis na yung record. At yung usapin din po sa unremittance ng GSIS.webs na pag-usapan din po kahapon na umabot sa 415 yung mga di pa na-remit na premiums sa mga teachers dito sa BARM. Malaki-laking pera yon. Malaki-laki. Marami-rami rin yung apektado. Kung ganun. Marami, mga teachers. Apektado sa naturang kung sila po'y mag-loan.webs. Kaya pala mga teacher, pagka dumarating yung sinasabing pangangailangan nila, lagi silang nagre-reklamo na ganito yung GSIS namin. Mukhang gusto pang magdrama kami para makakuha. Nandyan yung pera pero ewan ko ba't di pa ibinabayan sa ganun. GSIS. At pagkahapon naman itong usapin ng kapyanan na kung saan ay sumalang din po kahapon itong pabahay dito sa BARM na kung saan ay sumalang sa Committee on Housing, Urban and Development itong chairman si MP Romeo Sema at ang committee rin po ng Finance, Budget and Management na si MP Attorney Kitim Kadatuan at sumalang yung project manager nila na si Sir Abdullah Dong Kosain at nagbigay din po ng update sa mga housing, pabahay dito sa Bangsamoro sa 4 na taon ay umabot sa 18,000 plus na mga housing unit ang project.webs. Siguro mas mainam kasamang Sir Mike, ipaparinig natin kasi may mga nabanggit pa doon ng mga pangalan. Oo. Ano ba yung mga pangalan doon kasamang Sir Mike? Ang dami yata yun. Ang dami, umabot sa 27 yung mga nabanggit na sinasabing consultant ng naturang opisina ng MBHTE. Dahil naitanong ito kahapon ng isang miyembro po ng parliament sa MBHTE, kaya napilitan silang ilabas yung naturang mga pangalan. Buti wala doon ang pangalan mo, DatWebs. Kaya nga, kung nandun lang talagang hanggang ngayon hindi tayo makakatulog. Dahil tayo magiging laman ng balita. Mahirap na. Yan nga DatWebs kahapon na inilabas nila. Kaya nga lumabas din po yung mga pangalan kahapon na binanggit sa naturang public sa oversight hearing. May mga kopya man tayo dito kasamang Sir Mike, no? Meron tayong mga kopya sa mga pangalan na yun. May kopya tayo dyan na DatWebs. May audio pa. Yun yung mga consultant, sir, no? Oo, yun yung consultant ng kinuwang consultant ng Ministry of Basic Higher and Technical Education.webs. Tapos may mga sinasahod pala sila every monthly. Oo, nakalagay din yung magkanong sahod nila kada buwan. Meron ditong tumatanggap ng 49,000, 35, pero itong pinakamas malaki, 49,000. 49,000 Oh, ang 49. pinakamataas. No, pinakamataas na nakukuha every monthly. Ang pinakamababa, magkano DatWebs? Ang pinakamababa 20 naman, yata? nasa 30. 20, 20. 25. 25,000. 25,000. So 27 katao. So matotal, magkano yung ibinibigay sa kanila monthly DatWebs? So, umaabot siya kasamang Sir Mike ng 900, almost 1 million na. Almost 1M 1M. para sa 27 katao. Yan yung mga lumabas kahapon na sa naturang oversight hearing, joint oversight hearing DatWebs. Sige, mga kasama, nandito yung yung paliwanag ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo kaugnay nga sa ginawang paghihimay-himay kasama Sir Mike, no? Itong Oo. oversight committee kahapon na kung saan nakasentro pa rin dito sa mga
problema sa MBHTE. Narito mga kasama si Attorney Nagib Sina Rimbo. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Hihimayin ho natin kasi yung oversight na joint committee hearing na kinakonduct natin para sa MBHD, ito ho ay alinsunod doon sa kasunduan natin nung budget deliberations last year para sa 2026 na budget nila. Ang agreement ho doon ay ipapasa yung budget nila na 26 billion, maski na yung mga ibang kasama natin may mga katanungan pa doon sa mga programa na gusto nilang mahimay. Pero dahil wala tayong panahon, in good faith, inalaw natin na maipasa yung budget subject sa agreement na mag-oversight yung joint committee ng education at saka ng finance, budget, and management. So ito ho yung katuparan nung oversight na yon. Tinitingnan natin yung mga naumpisa natin na issue na surface doon sa budget deliberations last year ay tinitingnan natin kung yun ba ay na-correct na, yun ba ay naisaayos na ng ministry. Siyempre ngayon, nakita nyo naman, meron pa talagang mga seryosong problema yung MBHCE na kailangan talagang pagtuunan natin ng pansin. Kung makita ninyo yung line of questioning, talagang ang intention ay tingnan maigi ano yung problema. Isa-isa ni breakdown at ano yung posibleng naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganyang problema. At galing doon ay magbabacktrack tayo, titingnan natin kung yan yung problema, ano ang potential na solusyon na maaari nating gawin. Halimbawa, ang pinakamatingkat na problema natin ay yung migration ng mga items galing sa ARMM papunta sa BARM dahil yung 39,000 plus na items, plantilla, ibig sabihin may mga tao yan, may mga na-appoint, nasa 30,666 pa ang hindi na ma-migrate. So masyadong malaki yung numero. At mag-i-end na yung transition. Matatapos na yung transition by October this year. At tumakbo na tayo ng 6 to 7 years na yung BARM, pero hindi pa rin na ma-migrate yung mga positions dito sa MBHD. Samantalang yung dalawang kahalintulad nila na ministry, yung Ministry of Health at saka Ministry of Social Services and Development, ay matagal na nilang na-migrate yung kanila na mga positions. So wala na silang problema dito. Obvious na malaki ang problema natin sa MBHD. So yung nyo, dahil alam nyo sa gobyerno, ang basihan ng pagsusweldo ay either meron ka appointment, meron ka kontrata, na basihan nung bakit ka nagsusweldo. Na-discovery nga natin, nakita natin, base doon sa submissions nila, partial pa lang yun dahil pinag-uusapan lang ko natin basilan. 2,000 plus lang, 2,050 of the 39,000 plus na mga positions or items. So, hindi pa natin alam kung ano ang lalabas sa Lamitan, ang lalabas sa Marawi City, Cotabato City, Province of Tawi-Tawi, Lanao del Sur 1 and 2, and then Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. That's special job. May mga nakita na tayo doon na merong walang appointment na nakanote. Merong doble-doble ang tao sa isang item. May mga nagsusweldo na sa payroll pa na wala nang basihan dahil walang dokumento. Hindi lang walang appointment, kundi walang dokumento. So ito yung mga bagay na kailangan natin i-plug na para ma-stop natin yung bleeding. Kasi public funds so ito So kung lumalabas yung public funds ng walang malinaw na basihan kung bakit lumalabas siya, magkakaroon po talaga ng accountability. Pinapaliwanag natin sa kanila dahil mayroong malaking bahagi ng pera na hawak ang MBHDE. If you recall, nasa 415 million pa ang hawak nila na pera. Supposedly, ito ay pang ibigay sa GSIS dahil ito ay deductions. Mandatory. Ibig sabihin, bawas sa sweldo mo, parehong contribution mo at saka yung contribution ng gobyerno para doon sa
GSIS po. Pero meron silang hawak na pera na hindi nare-remit sa GSIS. Ang unang dahilan ay yun daw pong listahan ng GSIS at saka yung listahan nila hindi nagtutugma. So, merong excess na pera na hindi nila mabigay sa GSIS dahil wala doon sa listahan pa ng GSIS. So inaantay nila na i-bill sila. Meron ding isang kukunin, yung 46 million na galing sa para sana pambayad sa premium ng mga empleyado sa Sulu na hindi pa nila nabibigay dahil ito ay ang unang dahilan nila ay dahil nagkaroon ng paghiwalay yung Sulu sa farm. At ang operationalization noon ay last year. At kailangan magkaroon ng bagong agency ko. Ang napansin lang natin, yung 46 million na yun, merong kabahagi doon na 2020 pa na hindi pa nakahiwalay ang Sulu. So kailangan natin ma-breakdown yun. Bakit merong pang gano'n? So yun po mga kasama ang naging payag, paliwanag ni Atty. Nagib Sinarimbo. Ano bang posisyon niya dyan kasamang Sir Mike sa Oversight Committee? Vice Chairman na Datwebs ng Committee on Finance, Budget and Management na kung saan dumidinig dito sa naturang oversight hearing sa BTA kahapon. Parang Senado din ano? Oo, parang Senado lang. Parang ano tawag dito? Parang Blue Ribbon. Pero may katanungan pa rin talaga kasamang Sir Mike dahil nga sa... Yung migration ang malaking katanungan nila. Oo, total na matagal-tagal na rin ito. Sana nung time na nandiyan pa si Member of Parliament, Minister Mohagirik Ban, dapat ginawa na sana kasamang Sir Mike para mabilis yung katanungan sa kanya. Kasi yung iba kasi, siyempre, yung mga nasa babang posisyon, natatakot din yan. Kumbaga na-migrate na yung sinasabing 30,000 plus na mga empleyado na TWEBs from DepEd to DBM, patungo dito sa MBHTE, MFBM.webs. Para nang sa ganun, kung magre-retire, walang problema. Mahirap naman din kasi yung magre-retiro ka sa trabaho mo, wala ka man lang makukuha. Mamukya ka? Oo. Sa ilang taon na pinaghirapan mo na TWEBs, Trabaho diba? ka lang ng trabaho, wala kang makukuha. Oo, dahil dito sa usapin na ganito na kasi kung magre-retiro ka, kung hindi na migrate, saan kukunin daw yung pera na ipambabayad sa iyo? Alangan naman sa atin. Alangan naman kay Poncho Beato. Kaya naman kay Kuya Daning. O kay Kuya Eric. Kahit nga pang gasolina, nahihirapan na. Pang-retire pa kaya? Ay na lang. Magpapatuloy yung pagdinig na TWEBs sa naturang opisina sa mga susunod na mga araw dahil lang napag-usapan itong area pa lamang ng Basilan. At marami pang mga himay-himayin na mga usapin dito sa Lanao, Maguindanao, SGA, Cotabato City at sa probinsya pa ng Tawi-Tawi. So magtatagal talaga ito kasamang Sir Mark dahil isang probinsya pa lamang yung nahihimay nila. Isang probinsya pa lang na TWEBs. So ibig sabihin na magtuloy-tuloy itong kanilang oversight hearing para dito sa ilang mga usapin. Oras mga kasama, 6:26 ng umaga. Samantala kahapon din, dahil tuloy-tuloy yung ginagawang hearing dyan sa Senado, sa Parliament, kaugnay nga sa migration ng mga guro ng MBHT, kahapon din ang mga kasama dyan sa may Sultan Kudarat, particular anong barangay ito? Barangay Ribuken? Ribuken. Ang Chief Minister Abdul Rauf Magakuha mga kasama, binisita yung mga pabahay. Ano kaya ang naging resulta ng kanyang pagbisita at ano kaya rin ang naging komento ng Chief Minister? Alam natin ang pabahay, binabanggit sa mga bidding pa lang o kaya naman sa mga proposed na mga project ang kasamang Sir Mike, ang gaganda-ganda Oo. sa mga bahay. Sa drawing. Sa drawing, ang ganda ng bahay. Pero sa tunay? Sa tunay na buhay, ang papangit. Ang daming mga, mga kawatan? Umabot na rin ba yung mga kawatan dito sa atin? Huwag naman sana. Narito mga kasama yung naging payag ni Chief Minister Abdul Rauf Magakuha sa kanyang pagbisita kahapon dyan sa may barangay Ribuken sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Straight to the point. Ang background is ganito. Kasi may progress billing yung mga nagko-contract. So nag-usap kami ni Dong kasi si Dong in fairness naman si Dong medyo strict to ito. So para makatulong din ako sa both sides, kailangan puntahan para ma-reconcile natin kung ano ang pwedeng i-reconcile. So yun. So we decided to
personal inspect all these things. Kaya lang ang nangyari, 2 bahay pa lang, meron na tayong problema. Yan at saka ito. Yung mga ganito. So yung contractor naman, admitted din naman na parang hindi ganito yung style kasi pangit naman kung sakali, kung baga, with due respect kay Kapitana, kung baga, sa babae hindi masyado na makeup ba. So nagiging problema natin yung ganon. So ang problema dito, wala pang tubig, which is engineer, ano ba yun? May tubig ba sa plano? Meron tubig. So meron naman engineer, meron naman ko tubig na nagawa ninyo. Ilang bis? 6 mo yun, 6. 6. So yung 6 na produce natin. Nakatayo. Hindi, dalawa ang functioning pagkatapos yung iba. So yung hindi pala nag-function, bakit nangyari gano'n? Kailangan i-check lang muna, Chief, kung anong nangyari ba. Kasi kung sabihin natin hindi lang function, hindi natin alam, pump ba o yung tubig ba. Kailangan i-verify mo. Tama yun na i-verify. Ang question lang, bakit ngayon pa lang i-verify? Kasi ngayon pa lang nag-inspect. Yun ang dahilan doon. So ang ating engineer mag-usap po. So ang nangyari ganito ang ating situation. So the other problem na nakikita namin dito is yung supposedly na the occupants, the legal occupants is ang naka-occupy hindi sila. So another thing na problema natin. Pero good enough that yung nakausap ko na babae doon, ang sabi niya, kung sakaling si Kapitana daw mag-decide na paalisin sila pagkatapos the actual occupants, yung supposedly na legal occupants, pwede rin naman din sa kanya. So in that case, parang konti ang problema natin doon. The really problem is yung structure itself. Kasi hindi nakatuon doon sa standard. Yung design. Nakita naman natin. Even si engineer na nag-contract, hindi rin naman siya sa ngayon na ganito. So sabi ni engineer, tingnan daw lahat yung mga sitwasyon. Baka ito. Sabi ko, common sense, sana yung unang madaanan, yun ang gagandahan para yung first impression, wala na kayo. Pero ngayon, unang impression, mahirapan tayo. So anyway, nandito naman si Brother Dong na nagkapyanan, katapos nandito naman sila. So yun ang parang nagirinig yun. Unang nakikita na may problema. Parang contract, subcontract. So nagkulang sa supervision. Kaya nga nagkulang kaya nagdahilan upang ganito ang situation is yung supervision. Wala, siguro doon lang tiniwala sa nung nag-subcontract na. Si nag-subcontract na ito, talagang gagawin niyang paraan na bababa yung yung cost ng bahay kasi gusto niyang kumita rin. Sa tingin ko yun ang totality ng situation na ito. So anyway, si Kapianan, si Dong, si Assistant Senior Minister at saka yung mga contractor nandito. So mag-usap-usap nilang dong para ma-secure natin once for all ang situation. housing units itong 300. Ito ay 100% completed na ho ba? Kaya nga nandito kayo, Ang individual na tinatanong na ang question is bakit hindi maganda? May mga napansin kasi doon dumaylan naman yung ewan ko, contractor ba yun? Sabi niya maraming alibay. Ganyan talaga basta pagka na i-inspect na yung mga proyekto na hindi tugma doon sa kung ano man yung mga naging laman ng project. Talagang gagawa ng paraan na tawag dito, mag-aalibay, magdadahilan. May mga dahilan na nakaprepare. At nabanggit din ka ni Chief Minister na siguro kaya ganun ang naging resulta nung pong nasabing babae, syempre si contractor gusto rin na kumita. Oo. Syempre, ikaw ba naman na contractor, magkano? For example, nasa 5 million. Example lang natin. Isang bahay nasa 5 million pesos yung gagastusin sa bidding. So, nandiyan na yung pera. Papatong din siyempre si engineer, papatong din si contractor, papatong din si foreman, pati na rin si labor, papatong din. Pati na rin yung may-ari ng lupa, papatong din. Lahat na lang pumapatong.
Lahat na lang pumapatong-patong ay na lang. Patong-patong. Pagdating ng panahon, patong-patong ang problema. Kaya hindi gumaganda ang ating lugar dahil nga sa sistemang napakabulok. Bulok na bulok sa pinakabulok. Straight to the point. Hirap talaga nang nangyari sa atin. So, kayong mga kawatan, tama na ho, magkawat-kawat. Straight to the point. Kaming mga good payer na taxpayer ho ninyo, bumabayad daw kami na maayos tapos ganyan lang ang ginagawa ho ninyo. Ninanakaw ho ninyo ng paunti-unti yung pong pera ng taong bayan. Straight. May babalik pa rin natin yung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Straight to the point. Pero yung mga wala nang iya, ang sinasabi lang niya, pabayaan mo na lang. Ilang araw lang yan din, mawawala rin yan. Huwag na nga yan papansinin dahil mawawala rin yan. Hindi pwede. Ay na lang. Sana magkaroon talaga ng sinasabing kung mas maganda siguro sa mga opisyal natin sa BARM. Araw-arawin at inspeksyonin yung mga project para hindi talaga makakapag o hindi makakalusot yung sinasabing porsyento-porsyento. Kaya ang nangyayari doon po sa mga proyekto, nagiging na lang, subcontract na lang ang mga kasama, hindi na siya gaano nga malakas. Pag dumarating yung lindol, ayun na. O kung ano mga sakuna, alam naman natin yung sakuna, yung mga tulad ng lindol, alam natin na sa Diyos yan. Pero at kahit na masisira man o kahit naman na tatamaan yung isang bahay, yung isang proyekto, hindi ganong maapektuhan. Hindi yung konting uyog lang, wala na, back down na. Ay na lang. Oraso natin mga kasama sa buong kapuluan. Alas 6:35 ng umaga, lasapin muna natin yung birthday boy nga ngayon. Dahil nagpabili ng pagkain, ito na lang siguro yung pampaalis ng patong-patong na mga... Oras 6:35 ng umaga mga kasama, standby muna. Tatak RMN. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. With real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan Extra maayo na. New Alaksan Extra karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Happy Fiesta! Kaso,
Fiesta po ng akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ako nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Good news mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discount sa mga paborito mong items. From food products, personal care, household essentials, and fresh items, panalo sa presyo at dekalidad dito. Unique bundles na swak pang baon araw-araw and more. May chance ka pang manalo sa free 1 taong grocery promo kung ikaw ay tindahan ni Aling Puring o kaya Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada buwan ng grocery sa loob ng 1 taon. Libre para sa iyo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Kita-kits at mamili na tayo mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026. Mare, palit kog diaper. Nakay na-recommend? Lampin baby pants, Mare. Mao gini akong gigamit para sa mga bata. Asenso lagi karon Mare. Unsay sekreto nimo? Ay, grabe. Kusog kayo akong lampin baby pants, Mare. Imagine, 104 pesos and 50 cents ra, naapag one free pad. That's 16 pads total. So, 6 pesos and 53 cents lang per piece. Mao ba di ay? Barato man akong napalit sa Pikas. Barato to. Pero, 10 or 12 pads lang to, Mare. Ang lampin, 15 plus 1, full size. Sulit gyud! Kung ibaligya by piece, ang free pad, ginansya na. Ang jumbo pack na ay 6 free pads. So 6 times 6 pesos and 53 cents equals 39 pesos and 18 cents. O diba? SRP is 315 pesos ra. Halos 12% ang tubo. Meaning, mas barato ang lampin baby pants kung per piece imong pagpalit, Mare. Diba sulit? Mare, maskin sa simple nga produkto, no? Nagyat kita para sa panginabuhi. Congrats, Mare! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural.
Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, 6:43 ng umaga. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga po ng Saturday. Happy holiday dahil ngayon po ay araw ng Cotabato. Uy, congratulations din nga pala sa nanalo kagabi ng mutya ng Cotabato. Sino yung kuya? Si Christina? Christina Mase? Yun yung unang na-interview ni Manager Erwin eh. Si Christina Mase. Siya yung nanalo bilang mutya ng Cotabato. At ayun, ano yung sabi doon? Inilipat na ni Sabate. Mutya ng Cotabato Sabate, yung pamangkin ni Ma'am Daisy. Yung kanyang corona sa bagong mutya ng Cotabato. Ang gagandang mga bata. Ang mga height nila 5'5", 5'5 and a half, ganun. May, parang wala yatang 5'6. Meron. Yung isa yung matangkad. Yung binabanggit ni Manager Erwin na kaklase ng kanyang anak. 5'8 yata yun, 5'7. Tatangkad ng mga bata. So ayun, congratulations sa lahat ng mga membro o sa lahat ng mga magaganda nating mga mutya ng Cotabato na kung saan kagabi nga natapos na rin yung kanilang pageant. At siyempre, bukod doon, yung mga meron din doon, yung pong mga dumalo sa nasabing pageant, naging masaya rin sila dahil nakita nila yung kanilang mga iniidolong mga artista. Ang gagwapo. Ano kaya nagiging feeling ng mga lalaki na lumalambot yung katawan pag nakakita ng mga gwapo? Natutuluyan na bang nababaliktad? Wag naman. Pansin ko lang talaga no, Kois. Every araw ng Cotabato, ang daming mga gwapong iniimbitahan. Ano kaya kung subukan naman ng mga pangit? Tingnan natin kung may magsisigawan na, ang pangit mo! Wala siguro gagawa ng ganun. Kung meron man siguro, lakas loob na lang. Sige. Anyway, happy araw ng Cotabato at congratulations sa ating pong mga mutya ng Cotabato. Ongoing ngayon ang ginagawang parada. Yung iba, nagla-live na. Ang saya-saya nila. Kami dito, masaya rin dahil meron na kaming naka-breakfast na kami. Salamat pala sa sponsor natin, si Radyoman Sir Michael Suwa. 6:46 ng umaga mga kasama, tanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyoman reporters. Reports mula sa ating mga Radyoman reporters mga kasama. Ito pong matagumpay na ginawang pagwasak ng mga baril, armas. Mabuto ng 500 na loose firearm mga kasama. Isinagawa dyan sa may 6 Infantry Division sa may Kamsyongko, Awang Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Sa detalye ng balita, Radyoman Jul Di Mapalaw. DXMY RMN Report. Yes, kasama nga Radyoman Elves at Radyoman Sir Mike, kaporma na po na sinira nga, winasak ng 6 ID Campilan Division at nag-join the task force central sa Camp Siongko, Barangay Awang Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Ang abot sa 570 na isinukong mga loose firearms at mga nakumpiska mula sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan. Sinabi sa DXMY ni 6 ID at joined the task force central Commander Major General Jose Vladimir Cagara na ito mano ay bunga ng collaborative effort ng kasundaluhan at ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng paglulunsad katuwang ng PNP ng Small Arms and Light Weapon o SRW program. Anya pa,
Ginawa ang ganitong mga aktibidad upang hindi na mapakinabangan pa ang bawat loose firearms na nakumpiska at itinurn over sa kanila kasunod ay gagawin itong monumento bilang hudyat naman ng pag-aangad ng kapayapaan sa komunidad. Suportado naman ng Maguindanao del Norte Provincial Government ang kampanya kontra loose firearms ng pamahalaan na anya ay malaking tulong sa pagsusulong ng kaunlaran at ng kapayapaan. Loose firearms under the ASPIRE projects turned in small arms light weapons. We cannot do this if it's not it is a concerted efforts of everyone, particularly the whole of government approach. And we really thank the local government, particularly the PNP and Bukalan, for their continued effort. And with that, I would like to echo the same effort sana sa ating mga local government units. Kasi at the end of the day, ang local government, sila yung may control sa community. May nandito is to provide support. And their effort and their continued support will really help us, particularly the security sector, in ensuring na ma-implement itong program na ito. So with that, I would like to make use of this video para i-request yung ating mga other local government units to also replicate yung effort na ginagawa rin ng dalawang municipalities. And I hope na continue ito. Maraming salamat. And of course, sa media, kasi kung di nyo kino-cover, di na natin may paparating sa ating mga communities. For those na gusto rin mag-surrender ng kanilang mga loose firearms, I also encourage yung may mga loose firearms pa rin. Kindly turn over yung loose firearms. Either nga sabi dalawang pwedeng i-register o pwedeng i-destroy. With that, makakatulong ito sa peace and order situation sa ating mga communities. Weapons that are being used as tools for violence. So at the strategic level, especially with the ongoing peace process and with the incoming barangay election, malaking magandang epekto ng ginagawang programa na ito to make sure na magiging peaceful sa area. We witnessed this morning, of course, the disruption of loose firearms under the ASPIRE projects turned in small arms light weapons. We cannot do this if it's not it is a concerted efforts of everyone, particularly the whole of government approach. And we really thank the local government, particularly the PNP and Bukalan, for their continued effort. And with that, I would like to echo the same effort sana sa ating mga local government units. Kasi at the end of the day, ang local government, sila yung may control sa community. May nandito is to provide support. And their effort and their continued support will really help us, particularly the security sector, in ensuring na ma-implement itong program na ito. So with that, I would like to make use of this video para i-request yung ating mga other local government units to help us. At yan ang report kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Carmen. Radyo mo nationwide. Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Carmen. Salamat Radyoman Julie Mapalaw sa balitang yan. Samantala mga kasama, dagdag pa nga balita. May mga naririnig pa akong Radyoman Julie Mapalaw. Parang kakambal yata si kasamang Jul. Isa lang yung Jul namin dito. Wala nang iba. Oras sa mga kasama, 6:51 ng umaga. Dagdag pang reports. ICM makakuha personal na ininspeksyon ng 300 housing project ng Kapyanan dyan sa may Ribuken kahapon. Detalye ng balita Radyoman, Maestro Ray Bansao. DXMY RMN Report. Personal na inspeksyon ni BARM Interim Chief Minister Abdurrauf makakuha ang 300 housing unit project ng Kapyanan sa Barangay Ribukan sa Bayan ng Sultan Gudarat sa Maguindanao del Norte kahapon. Sa sinagawang ocular inspection, natuklasan ni makakuha ang ilang mga kakulangan ng proyekto, kabilang na ang hindi maayos na access road, kakulangan ng water systems, mahinang finishing ng mga bahay, pagkakaiba na nakatira sa original na benepisaryo at kawalan ng maayos na drainage system. Agad niyang pinulong ang mga opisyal ng Kapyanan at kontraktor upang ipaabot ang kanyang mga obserbasyon na napag-alaman din ang proyektong ito ay sinailalim sa subtracting at nagkaroon ng kakulangan sa supervision. Inatasan ni makakuha ang mga kinaukulan na agad itama ang natuklasang pagkukulang upang matiyak na magkaroon ng maayos at disenteng pabahay ang mga bangsaborong beneficiaries. Pagba o yung tubig ba? Kailangan i-verify mo. Tama yun na i-verify. Ang question lang, bakit ngayon palang i-verify? Kasi kasi ngayon palang nag-inspect. Yun ang guideline doon. So ang ating engineer mag-usap po. So ang nangyari ganito ang ating situation. So the other problem na nakikita yung supposedly na the occupants, the legal occupants,
is ang naka-occupy hindi sila full occupants. Yung supposedly na legal occupants, pwede rin naman din sa kanya. So in that case, parang konti ang problema natin doon. The really problem is yung structure itself. Kasi hindi nakatuon doon sa standard. Yung design. Nakita naman natin. Even si engineer na nagko-contract, hindi rin naman siya. Kung ngayon ay unang impression, nahirapan tayo. So anyway, nandito naman si brother, ganito ang situation is yung supervision. Wala, siguro doon lang tiniwala sa nung nag-subcontract na. Sa nag-subcontract na ito, talagang gagawin niyang paraan na bababa yung yung cost ng bahay kasi gusto niyang kumita rin. Sa tingin ko yun ang totality ng sitwasyon na ito. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Aramen. Radyo mo nationwide. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Maraming salamat, Radyoman Maestro, sa balitang yan. Yung kasamang Sir Mike, binabanggit nga na standard yung binabanggit na proyekto. Pagkakalam ko sa pabahay na ganyan na webs, yung iba yung first batch, 2019 to 2020, mga 500,000 plus yung worth ng isang housing. Pero dahil nagsipagtaasan yung mga gamit, 2022, umabot na sa 700 plus thousand yung bawat unit. Magkano kaya isang kasamang Sir Mike, yung pako? Magkano bang bentahan ngayon? Mura na lang siguro, pero parang concrete kasi ito. Mas marami ang semento dito. Ibig sabihin, matibay mga bahay kasi concrete yung pako nila, no? Oo. Ayos ah. Concrete ito at maganda rin yung atip dito. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki itong unit ito, kung gaano kalaki yung square meter ito. Pero kompleto, may 2 kwarto, may kusina. Pero may problema sala. nila doon, walang tubig. Yun lang yung kulang, tubig. Paano kaya sila nakakainom? Bumibili na lang siguro sa mga bumibenta ng tubig. Pero dapat merong anong tawag diyan, para bang balon o meron sanang mapagkunan ng source ng tubig doon. Although wala sa bahay, pero sa community dapat merong makunan ng tubig, di ba? Yung bomba. Bomba. Ganun. Jetmatic ba yan? Jetmatic yan. O kung hindi man lang yung ano tawag diyan, yung parang malaking tangke. Na pwedeng may tubig lagi para kukuha lang yung mga nakatira doon. Isipin mo, 300. Water tank nila, parang ganun. Parang ganun that webs. Siguro kung magtutuloy-tuloy na ito kasamang Sir Mike, itong pagsusuri sa lahat ng mga proyekto, paghihimay-himay sa lahat ng mga ginagawang mga proyekto na ito, maging yung natapos man o wala. Ito, pabahay pa lang ito. Wala pa dito yung MPW na kung saan isang araw nagkaroon din po ng public oversight hearing na kung saan kulang sila sa tao webs na titigin sa mga project. Siguro kung darating na sa puntong ipapatawag na lahat yung mga kontraktor, yung mga mga opisyalis ng MPW, siguro may tuturo din sila kasama Sir Mike na kasama rin man dyan si Mayor. Naku. Kasama rin man dyan si Kapitan. Governor, si Kapitan, si Kagawad, pati na rin si Bipat. Umiskor pa. Nagpatong? Nagpatong din si Bipat. Siguro kung ganun, kung magtutuloy-tuloy ito kasamang Sir Mike, talagang maisisiwalat kung sino ba talagang mastermind din ng pagnanakaw na ito. Kasi pagnanakaw ay inaanap dyan kasamang Sir Mike, corruption eh. Di ba? Kaya nga dito sa project ng MPW sa nakalipas na 7 taon na umigit kumulang 7,000 plus webs yung mga infra, mga project. Pero ang napapatupad ay 4,000 plus pa lamang. Grabe. Mga kalahati pa lang. Bagal, no? Oo. Umabot sa isipin mo webs, 96 o 98 billion yung project na infra sa nakalipas na 7 years. Pero hindi pa years. naman din nakuha yung mga pera kasamang Sir Mike. Although may mga project pang hindi pa natatapos. May ibang project na ongoing. Yung iba naman ay na-terminate dahil yung mga kontraktor baka nagbulakbol. Iniwan yung project. Habang yung iba naman ay tuloy-tuloy yung bidding. Dahil sa 2026 lang webs nasa 200 plus yung project. Pero 6 pala ang naipapatupad. Ganun? Na infra. Grabe. So, nasa patapos ng second quarter, kaya nga sabi ng mga MP,
dapat ay bilis-bilisan din ang implementation. Ibig sabihin talaga, tiba-tiba talaga mga kontraktor dito. Yung mga kontraktor dapat maging responsable din sila dahil ang daming mga, di ba, dito sa Cotabato City, kinwestiyon ito. Yung isang konsehal. Madami na tayo nakikita dito sa atin sa Cotabato Diyan City. sa Luna, di ba, naging issue yan eh. Kada konting ulanan, ayun, barado. Yung mga drainage, di natatapos. Yung drainage, siguro mga Katiwangwang. ilang kamay lang bang lalim. Mga siguro, hindi umabot ng mga 20 inches lang, ganyan. Ay, hindi naman. Basta, mababaw lang kasamang Sir Mike. Mababaw. Pagka umuulan, sumasabay yung mga Basura. buhangin na napupunta sa drainage. Siyempre, tumatambak yan. Then, dadagdagan mo pa ng basura. Wala na. Naharangan na. Naharangan na. May nagparating dito ng kanyang mensahe kasamang Sir Mike. Sabi niya dito, si Lorna Unos, ano yun, nakita ko kasi. Si Heria Sorongon. Good morning sabi po. niya dito, Ebs? Sabi niya, good morning po dito. Good morning po, attorney. Sino bang attorney sa atin, sir? Ikaw ako. Attorney no case man tayo. Pakitutukan po ng remittance para para sa GIS. Ikaw ba, sir? Attorney Mike? Ano sa tayo? Yan yung isa sa mga tinututukan na dyan sa oversight hearing ng BTA.web sa kahapon na nahimay-himayan yung magkano lahat yung hindi pa na-remit na umabot sa 415 million pesos. Hintayin mo lang, ma'am, dahil malapit na. Papunta na dyan sa sinasabi mong pagtutok sa mga remittance na yan. Ay, hindi pala, nandyan na. Pinag-uusapan na nga nila. So baka mabayaran na yan dahil ang rason na yung records ng GSIS at ang records ng MBHT hindi ma-reconcile. Kumbaga, hindi magkatugma-tugma. Yun yung sabi daw. Kinakailangan na magkakatugma. Barm na tayo ngayon. Moral governance ang pinapatupad dito. Umiiral na pamamahala. So, kinakailangan na magkakatugma. Correct. Mahirap naman yung moral. Moral lang sa salita, pero sa gawa, wala. Mahirap yung ano. Tama. Naglalakad na yung mga nagpaparada. Ayun na sila. Umalis na sa loob ng BGC. Patungo na yan dito sa People's Palace. Pero malapit lang yung kanilang lalakarin mga kasama. Mula BGC hanggang People's Palace lang. Kasi kung sa downtown, malayo lang. Siyempre, matanda na si Cotabato City, 67. Tapos sumikat na si Haring Araw. Medyo mainit-init na. Tinabyo na pala ni Kuya Rick. Yan, kitang-kita mga kasama yung... Pero pansin ko lang kasamang Sir Mike, hindi masyado makulay. Yung mga damit nila ngayon. Hindi makulay? Hindi masyado. Hindi tulad nung last year. Ang gaganda ng mga damit nila talagang preparado. Ngayon parang... Parang puti yata ngayon eh. Puting-puti lang. And then, konting print. Ang tanong dito dato is, pagkatapos ng parada, may kainan ba? Dahil siyempre, anniversary. Meron yan, may boodle fight. Yung iba naman, may boodle fight sa kantin. Ano yung dulang? Ano yung dulang sa inyo dato? Kanduri. May mga dulang sa sa People's Palace. Oo. Siyempre, after ito, breakfast ka agad ito. Na-breakfast talaga yan kasi gugutumin ka, madaling araw pa lang, nandyan na sila. Oo, at saka may kunting programa, baka may breakfast ito. Meron yan. Pakain yan dyan sa may People's Palace. Anniversary, di ba? Sige. Happy anniversary. Happy araw ng Cotabato sa ating lahat. Naway magiging masaya yung araw ng Cotabato. Good morning sa ating mga viewers. Si Parida Balabagan. Salam, Sir Ebs and Sir Mike. Watching from Barangay Lagundi, SGA Barm. Si Ahmad Inok naman, nakikinig din. Si Abay Umukos sa Midimbangwaya, Sali Abdul Karim. Si Dara Oyaw, good morning ng nangungunang news, sabi niya. Si Lorna Unos, happy anniversary sa amin ngayong araw ng Cotabato. Happy 34th year sa amin, Anwar and Lorna Unos. Sana tumagal pa. Tatagal kayo, ma'am. Pero isipin ninyo, wala pa rin ng forever. Darating ang panahon, maghiwalay rin po kayo. Aba? Dahil kamatayan lamang ang magtanging magpapahiwalay sa inyo. Hindi rin daw dato, kahit sa kamatayan, magkasama po na sila sa langit. Ganun? Ayos ah.
Parang naalala ko tuloy si Attorney Claire. Tinanong siya na kung sino ba, kung mapupunta man siya ng langit, sino yung gusto niyang makakasama. Aba. Kasi sabi niya, isa lang naman, si PBBM. Aba, doon pala nag-umpisa yung mga intriga. Grabe yan, si PBBM pa talagang gusto niya. Ibig sabihin, may pagdanasa siya Ayos talaga si Auntie Claire. sa ating Pangulo. Si Merly Transporte, mga idol, good morning. Si ate mo, good morning din po. Shoutout sa aking Bapa Jing, si Onito Cameros ng Amay Manabilang, Lanao del Sur at kay Jongjong Cameros po. Nandun po ngayon sa bukid ng Pagunayan, Lanao del Sur. Ingat po kayo, salamat. Malamig dyan sa area ng Lanao area, sa May Manabilang. Si Samsudin Mama Saunda ng Ligawasan, si Sebay Adam, Jen Tawing. Good morning, Sir Michael. Happy birthday po. Shoutout po sa mga anak ko dito sa Purok Silangan na sina Kimji, Tawing, Kinji, Tawing, Kimjan, Tawing, si Kim Jo. Parang mga inchi ka. Kim lahat Kim Chu. si Kimji, si Kim Jo. Tawing, maraming salamat po from Jen Tawing. Si Danny Labrador. Good morning, si Nelly Pelebelo Kitor Balmoria. Good morning po, DXMY from Making, Parang Maguindanao del Norte. Si Beth Alsa, good morning din. Good morning, Sir Mike. Happy birthday. Inshallah, marami pang birthday darating sa buhay mo. Si Taabid o Ibad, good morning. Sarminta Abdul, good morning din ng Punol Pikit. Andyan din si Weng Balabaran Banting, Mapiamapita from Katuli, Sultan Kudarat. Bueno na Twebs, alas 7 na po ng umaga. Dito po kayo magpapaalam ngayong araw po ng Cotabato, ngayong 67 araw ng Cotabato. Ating naging partner sa Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito yung Radyoman Michael Aswan. At Radyoman Ebs Abang, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Straight So, sa burning continuity in